Unang-una, kapag VA ka, utusan ka. Kapag funnel designer ka, expert ka. Oh my God! Wow! Hi guys! Welcome back to EB University. And gagawa na tayo ng reaction video about this idol natin. To be honest guys, nag-trending si ate kasi medyo may nabitawan si ate about sa mga VA na medyo na-hurt ang feelings ng mga VA community. Pero being ay veterano na rin sa pag-VA, I was able to start VA freelancing way back before pandemic pa, and prior to that, medyo matagal-tagal na tayo dyan sa industriya. So, meron din tayong sariling agency, meron din tayong tinayong sariling university, EB University. So, probably, point of view lang to, no? Point of view lang kung ano ba yung mga dapat nating masabi at ano ba yung mga dapat nating maintindihan about being VA, no? So, pakinggan natin si ate. Anong mas magandang career? VA or funnel design? Let me explain. Unang-una, kapag VA ka, utusan ka. Kapag funnel designer ka, expert ka. Ikaw... Okay guys, no, medyo first blood, no? First blood. Note lang natin yun, no? Pag VA ka, utusan ka, siguro isang tira ko na lang gagawin. Pero, pakinggan muna natin siya. Kasi napanood ko na siya eh. Gusto ko lang maipaliwanag sa inyo na mas maayos para mas maintindihan ng lahat. Ikaw pa ang hihingi ng client mo ng advice at ikaw mismo ang magsasabi sa kanya na ito ang gagawin natin. Yon, okay dun. Guys, intindihin muna natin yung sinasabi ni ate na pag BA ka, utusan ka, medyo harsh nga naman yun. So, lahat naman ng VA, lahat ng freelancer, even you are an agency owner na, and also medyo, alam mo yun, marami ka nang napatunayan sa mundo ng VA. At the end of the day, yung client natin, they're the ones paying us. Oo, client natin sila, tayo ang expert, tayo magsasuggest ng ano yung gagawin, ano yung dapat ilagay, tayo yung expert. Pero at the end of the day, sila pa rin ang magde-decide kung ano dapat ang gawin natin, which is, hence, uutusan din naman talaga tayo. Sasabihin, eto ang gusto kong mangyari. So, ganun pa rin yun. Kaya, normal lang yun. Siguro, hindi ko binabash si ate, Ako, sales guy din ako. Si ate is, kung may-ari siya ng coaching program, may-ari siya ng kumpanya, coach din yan si ate. So, bilang coach and bilang sales person, minsan may mga nasasabi rin tayong hindi natin intensyon, baga hindi natin sinasadya. Huwag naman natin masyadong bugbugin si ate. Dapat ganito, sinabi mo ganito. Tama yun, guys. Tama yung mga netizen natin yan, mga VA dyan. Dapat mas maganda pa yung pagka-deliver. Pero like what I mentioned, wala naman perfecto. Pagbigyan natin si ate, normal lang naman yan na magkamali tayo ng pagsabi. Or minsan, baka hindi yun ang intention niya. No? So tuloy lang natin. Second, kapag nag-VA ka, you're still trading time for money. Nag-freelance ka nga para maging free, pero parehas pa rin naman, nasa bahay ka lang. But, What? Bro, what are you talking about, man? Okay, good. Siguro hindi ko na masyadong tutuloy, no? Kasi ang haba na ito eh. VA trading time for money. Okay, tama yon, pero hindi naghahanggan sa ganong sitwasyon. Okay, let's say, ako ay isang GHL, ClickFunnels, website designer, or even media buyer, or any kind of niche ng pagiging VA or freelancer. I'm charging $8, $6, $10 an hour. Then after 8 hours sa full-time client, meron na naman akong 4 hours na client na isusunod ko. So, yan, possible yan. Trading time for money. Pero, alam mo yung mga lawyer, guys? Yung mga lawyer, meron sila natawag na retention, na hindi mo naman sila kailangan buong isang buwan, pero you need them on the team. So, we are paying them to 20,000, 30,000 just to be on the phone pagka kailangan natin, tapos pag kailangan natin silang isama sa meeting, isama natin sila sa meeting. Ganon din sa VA, guys. Pwede rin tayo magkaroon ng retention package. Kasi nga, gaya na sinasabi ko, sa mundo ng VA, sa mundo ng freelancing, guys, ikaw na kasi yung solution, eh, no? Ikaw na yung package. Pagkatapos mo pag-aralan yung mga skill mo nang galing sa YouTube, sa mga courses, sa sarili mong experience,
at the end of the day, ikaw na yung magiging solution. Ikaw na yung package. So, pwede mong i-offer yung sarili mo na retention. Like, for example, $600 per month na retention fee. At pag may kailangan kayo, tawagan nyo lang ako Mondays to Fridays, makakontakt nyo ako at mapapagawa nyo sa aking task. Tapos, 600, 800, 1,000. I suggest, medyo babaan nyo lang kasi pag masyadong mataas, hahanapan kayo ng masyadong na kayo hahanapan ng client kung, ay teka, gumagastos ako ng $2,000 dito. Might as well, i-utilize to. Discarte nyo rin yun. Pero sa akin kasi, sa point of view ko, sa experience ko, having my own agency, maliit lang charge ko, mga 600, minsan nga 400 pa nga $800, 1,000, tapos 3 yan o 4 yan na client ko. Tapos lahat yan, papagawa ng funnel, papagawa papa-edit ng video, papa-edit ng picture. So, at least yun, retention yun. Hindi yun changing your time for money situation. So, isa yun sa mga matutunan nyo dito sa... And again, kung gusto nyo pang tuloy natin. At when you do funnel design, mostly per project tayo dito. And you can finish a project in a day, 7 days, 14 days, at kaya mo pang pagsabay-sabayan yung kliyente mo, unlike a VA na hindi pwede. And third, you can charge 6 figures for one project in funnel design. So imagine mo na lang na kaya mong tapusin ang isang funnel ng isang linggo, magkano yun sa isang buwan. So in short, maging funnel designer ka na lang if you're planning to start your freelancing career Okay. Gaya na sinabi ko guys, si ate ay isang agency owner or kung hindi ako nagkakamali, isa rin siyang coach, no? Nagbebenta siya ng mga coach, ng mga program. At ang product line nila is yung funnel builder. So, sa point of view niya bilang sales ng ganung product line, syempre, ini-encourage niya kayo. Minsan nga lang, medyo may mga nasasabi siya, in-intention niya na ma-hook yung audience na hindi na appropriate or it could be said a little bit better, no? Aray ko! Pero, guys, pakiusap lang. Si ate, ginagawa niya lang yung parte niya. Siguro, medyo may bagay lang kayo na ayaw marinig at hindi nyo feel yung yung mga nasabi niya. Pero, at the end of the day, nagkakamali lahat ng tao, no? Huwag natin masyadong digdigin si ate. Ang mahalaga, matuto tayo. Tayo mga VA, mag-improve tayo, mag-research tayo, mag-enroll tayo sa mga courses na afford naman din natin, no? Affordable din naman, reasonable naman, para mag-improve pa yung skills. Ako nga hindi ko mukhang pinapakita yung mukha ko, pero nag-i-enroll ako sa iba't ibang course para lang matuto, no? Kasi, mahirap tong freelancing career, mahirap tong freelancing VA career. We need to make sure na up-to-date ang ating mga skill set at ating mga knowledge about processes and product. Kailangan, makabago lagi ang ating alam, no? Kaya yung AI, na-utilize kagad natin yan. So, guys, if you want to know more about my stuff, I have my YouTube channel, TikTok, Instagram, and Facebook page. You can follow that. Oh my God! Wow! And also, I'll be launching my Project Legacy. That's a campaign, no? Parang yan yung sagot ko dun sa Project 1M. Medyo papaliwanag ko yan doon sa video na yun. Tulungan natin ng set isa guys. Matuto tayo. Mag-aral tayo sa mga makabagong teknolohiya, mga makabagong pamamaraan sa online para kumita. And yeah, tulong-tulong, angat lang. Ilahan lang pataas guys. Again, this is